Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Maalinsangan ng panahon, kaya init na init si Courtney. Sa dami ng araw na pwedeng masira ang generator sa living quarters sa site, nataon pa iyon sa isa na yata sa pinakamainit na gabi ng summer niya iyon. Hindi raw titigil sa pagre-repair ng generator ay nag-aayos na yun. Pero masyadong mainit para sa kanya ang gabi, kaya hindi na siya nakatiis. Pumasok siya sa loob ng tent ng isa sa mga archaeologists na kanyang ama. Naabutan niya nagpupunas ng pawis at nagpapaypay ang mas mahinhin pa sa kanyang bading na si Misty. "Samahan mo ako," sabi niya rito. "Naku, wrong timing ka naman, Courtney. May lakad ako." "Aalis ka pa? 8 na ng gabi ah." "May makikipag-date ba naman sa akin ng umaga?" Pinagtaasan siya nito ng isang kilay. "Saan ka ba pupunta? Gusto kong maligo sa ilog. Sa ganitong oras? Baka malunod ka ron. O baka may wild animals o mga taong bundok na hindi ko matiis itong init na ito. Hindi ka ba natatakot? Ang creepy na nga na nasa loob ng Vault of Horror na natagpuan natin. Hindi mo man lang ba naiisip na baka mamaya may kapitbahay tayong tulad ng mga iyon? 100 taon na sila nakabaon sa lupa. Saka, sa tingin mo ba, kung sakaling may nag-survive sa kasamahan ng mga iyon, narito pa ang mga iyon ngayon? Kahit na, magpaypay ka na lang. Kung ayaw mo akong samahan, di wag." "Sorry dear, wrong timing ka lang." Napailing na lang siya at iniwan na ang tent ng bruha. Hindi na siya bumalik sa tent niya. Dumiretso siya sa palakad na patungo sa ilog na matatagpuan sa di kalayuan sa lugar na nagsisilbing pansamantalang sleeping quarters nila. Nadaanan niya ang tinutuluyan ng kanyang ama. May nakasindi pang kandila roon, kaya natitiyak niyang gising pa ito. Hawak ang isang flashlight. Panatag ang loob na naglakad siya. May tuwalya nakasabit sa balikat niya. Malayo pa siya ay naririnig na niya ang lagaslas ng tubig. Napangiti siya. Ilan na lang sa kakaunting ilog sa Pilipinas ang hindi polluted tulad ng ilog na iyon. Siniguro na may-ari ng Hacienda Bagon na sumasakop sa ilog na hindi iyon natutumihan. Nangkagaling ang tubig na dumadali roon sa falls sa bundok, kaya malamig at malinis iyon. Nagpapasalamat siya sa mga bagon sa kabaitan ng mga ito, pati na sa pagpayag na may-ari ng hacienda na magkaroon ng archaeological digging sa lupain ito. As far as she was concerned, pakiramdam niya ay kakilala niya ang mga bagon. Walang kwento ang lolo Carling niya, ang ama ng kanyang inang si Esther, na hindi niya pinakinggan tungkol sa nangyayari di umano sa bayang iyon noong kabataan ng ama nito na si Lolo Crescencio. Hindi siya nagsawang makinig sa magagandang bagay na sinasabi ni Lolo Carling. Nagtatakip na nga lang siya ng mga tainga kapag dumating ng kwento nito sa mga vampirang sumalaki noon at kung paano nagdesisyong umalis ng bayan ang namayapang Lolo Crescencio niya pagkatapos maubos ang unang pamilya nito sa kamay ng mga kampo ng demonyong dumalaw sa lugar na iyon. Hindi niya makakalimutan na kahit hindi raw nakilala ng kanyang Lolo Carling ang mag-asawang Agustin at Amelia Bagon, maging ito ay nagkukwento sa magandang ugali na naturang mga landlord ng Lolo Crescencio niya. Hindi na raw nakita ang mag-asawa pagkatapos ng kaguluhan noon, at ang naiwan na lang ay ang anak ng mga ito na inampon ng kapatid nito ng Don Agustin. Hindi na nga lang masabi ng lolo niya kung ano ang nangyari sa sanggol o sa tsuhi nito. Basta ang alam lang daw nito, nagpalipat-lipat ng pag-aari sa Hacienda Bagon sa pagitan ng mga kamag-anak ng mga ito. Pero nanatili sa pamilya ang pag-aari ng halos buong bayan. Wala raw nagbago sa magandang pamamalakad doon. Pagdating niya sa ilog, ay walang pag-aatubili, naghubad siya ng damit hanggang ang panty na lang niya ang suot niya. Lumusong siya sa malamig na tubig. Napapikit siya nang gumahan agad ang pakiramdam niya sa lamig na dumampi sa kanyang katawan. Ilang beses siyang lumubog sa tubig, tumayo sa tubig, at saka nagtampisaw. Sa huli, nanatili na lang siya nakalubog sa tubig. Nakataas lang ang kalahati ng kanyang ulo o hanggang sa kailalim ng kanyang ilong. Pumikit siya at saka nagbulay-bulay. 1 buwan na lang ay mapipilitan na siyang bumalik sa Amerika
para antapusin niya ang kanyang kursong biology. Itutuloy niya iyon sa medicine dahil balak niya maging heart surgeon. Napakalayo pa niyo kung tutuusin, pero napagdesisyonan na iyon ng kanyang mga magulang. Parang wala siyang kontrol sa mga desisyon ng mga ito para sa kanya. Nag-iisa kasi siyang anak. Divorced na ang parents niya dahil hindi kinaya ng mommy niya na palaging wala ang daddy niya at kung saang-saang parte ng mundo nagbubungkal ng history at past cultures. Isa ring heart surgeon ng mommy niya at sa kasalukuyan ay may boyfriend ito na kapwa nito doktor. Si Nilo, lumaki siya sa poder ng kanyang ina na palaging wala sa bahay at nakakasama lang niya ang kanyang ama tuwing summer vacation. Iyon ang highlight ng kanyang buhay. Kahit sabihing sultry ang beauty niya, wala namang gaano nakakapansin yun, lalo na sa eskwelahan dahil identified siya bilang isang nerd. Para lang siyang hangin na dinaan-daanan doon dahil likas sa simple siya kung gumayak. Palagi lang nakatali ang buhok at hindi siya nagme-makeup kaya para tuloy siyang basang sisiw. In fact, na-realize lang niya ang potensyal niya na makasama niya si Misty. Kapag gabi, tinuturuan siya nito kung paano mag-makeup at kung anong klase ng mga damit ang bagay sa kanya. Dito rin niya natutuhan kung gaano kalaki ang nagagawa ng self-confidence sa isang tao. Pero ngayon, mas may bilid na siya sa kanyang sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang siya nawala ng ganang bumalik sa Amerika. Gusto na lang niyang tumulong muna sa kanyang ama hanggang sa matapos ang grant nito sa Pilipinas bago siya bumalik sa pag-aaral. Napangiwi siya nang ma-imagine ko ano magiging hitsura ng kanyang ina kapag sinabi niya rito ang desisyon niya. Siguro'y sasabog ito na parang bulkan, pero ayaw naman niyang pumasok sa susunod na semester kung ganoon siya ka-half-hearted na iwan ng daddy niya. Well, she was 19, she was an adult, at kung ano man ang desisyong gawin niya, alam niya hindi na siya mapipigilan ng kanyang ina. Nag-swimming ulit siya, maya-maya ay bumalik siya sa pampang at humiga sa bahaging mababaw ang tubig. Hinayaan niya lumutang siya roon habang nag-iisip. Fascinated siya sa ginawa ng kanyang ama sa lugar na iyon. Tila iyon ang katotohanan ng lahat ng kwentong narinig niya noong bata pa siya. Gusto niya naroroon siya para malaman kung totoo o hindi ang mga nangyari noon, gaya ng kwento ng Lolo Crescencio niya. And there was something about the place. Napaka-idyllic ng lugar. Maganda ang landscape at halatang ipine-preserve ng may-ari ang bayan ng Bagon dahil nananatili iyong tahimik at wala gaano modernisasyon na nangyayari. Gusto niya ang lugar na iyon. Gusto pa niya magtagal doon. Nagpalutang-lutang siya sa ilog. Napatayo siya nang makarinig na sigawan ang mga tao sa site. Inabot na ang ilog ng liwanag mula sa mga spotlight na naiwan nakabukas sa field bago nasira ng sabay ang dalawa nilang generator. Napangiti siya. Pwede na silang bumalik sa kanyang quarters dahil may aircon na uli roon. Nagmamadali siyang bumalik sa pampang at tinuyo ang sarili gamit ang dalang tuwalya. Pagkatapos ay isinuot ulit niya ang mga damit na hinubad niya bago siya lumusong sa tubig. Saka nagmamadali nang bumalik sa site. Pumasok siya sa kanyang kwarto. Pagbukas niya ng aircon ay gumagana na iyon. Naligo lang siya sa banyo at humiga na sa maliit na kama. Agad siyang nakatulog. Naiinis si Solomon nung dumating sila ni Harper sa Villa Bagon. Saka lang kasi niya nalaman na lumawas pa Maynila ang kanyang tiyuhin at walang nakakaalam kung kailan ito babalik. Pati si Susan ay walang maisagot sa kanila. Hindi rin siya sinasagot ng tiyuhin nang tawagan niya ang cellphone nito, kaya lalo siya nairita. Nagkansela siya ng maraming appointment para lang makapunta ng araw ding iyon sa Villa Bagon. Mahigpit na pinagbili ng tiyuhin niya na gusto siya nitong makausap ng personal sa lalong madaling panahon. Hapon na sila nakaalis ni Harper dahil may mga prior commitment siya na talaga hindi niya pwedeng kanselahin. Sumakay sila sa kanyang private plane at pasado 6:00 ng gabi na dumating sila sa Villa Bagon. Napailing na lang siya. Pagkatapos maghapunan ng prutas at keso, nakipagkwentuhan siya kay Susan na kadarating lang din mula sa Amerika. Doon ito nanirahan ng halos 2 taon at pagbalik ay iba ng hitsura nito. Kilala na ito ng mga bagong henerasyon ng mga naninilbihan sa kanilang villa bilang asawa ng katiwala ng bago nagmana ng hasyenda. Siya naman ay anak ngayon ng kanyang tiyuhin na iba ng pangalang pinagkakakilanlan. Ilang taon na naman ang lilipas at kakailanganin naman nilang umalis ng hasyenda bago bumalik na may bago na naman mga katauhan. Paulit-ulit lamang na mangyayari iyon sa habang panahon.
Nang sa wakas ay nainip siyang pakikipagkwentuhan niya kay Susan, lumabas siya ng mansyon. Sinalubong siya ng katahimikan sa loob ng kanilang mango orchard. Dumiretso siya hanggang sa makarating sa paanan ng bundok. Hinanap niya ang kanyang paboritong lugar doon, iyong may malalaking bato na madalas sa pinagpapalipasan niya ng oras sa pag-iisip kung ano talaga siya at kung ano mangyayari sa kanya dahil sa pagkatao niya. Nasa gitna iyon ng bundok, hindi siya gumamit ng pambihirang bilis niya para makarating doon. Malapit na siya roon nang may maamoy siya ang halimuyak ng isang baboy ramo. Natigilan siya at naramdaman ang pagbilis ng pintig ng kanyang puso. Narinig niya ang tibok ng puso ng hayop. Naglaway siya. Iyon lang ang kagandahan sa pagiging edukado ng kanyang tiyuhin. Hindi nito maatim na uminom ng dugo ng tao. Marahil ay dahil kalahati lang ang kapangyarihan niya, kaya hindi nawala ang pagiging tao ng kanyang tiyuhin. Mula na magkamalay siya, dugo ng hayop na ipinapainom nito sa kanya. Ganoon din sa sarili nito, kay Romeo, kay Susan, and later on pati kay Harper. Pinatitikim din siya nito ng pagkain ng tao. Pero prutas at malalambot ng pagkain tulad ng cereal at keso lang ang kayang tanggapin ng kanyang sikmura. Si Harper lang ang tanging pagkakamali niya sa buong buhay vampira niya. Hindi niya nakontrol ang kanyang sarili nang dumating ang panahon na tumigil na siya sa pagtanda. Hirap na hirap siya noon. Kinailangan ikulong siya ni Susan hanggang sa nahimasmasan siya. Paglabas niya, ay nakita niya anong nangyari kay Harper. Namuhoy siya sa kanyang sarili. Mula noon, ay sinumpa niya hindi na ulit siya titikim ng dugo ng tao. Narinig niya ang nakakaanyayang ingay na ginawa ng baboy ramo. Alam niya malayo-layo pa ito sa kanya, pero puno na ng antisipasyon ang sistema niya. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakatugis ng hayop. Tuloy na niya nakalimutan ang batong una niyang binalak na puntahan. Nag-iba siya ng direksyon at sinundan niya ang amoy ng baboy ramo. Nang malapit na siya sa hayop, at nakita niya kung gaano iyon kalaki at kataba, inapangiti siya. Naramdaman niya ang pagsikdo ng kanyang dugo at ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang wala ng inis niya sa kanyang tiyuhin pagkatapos ng halos mahigit 1 oras, nagpapipes na niya sa katawan ng kawawang baboy ramo. Tahimik na lumusong siya sa malinis na ilog paglabas niya mula sa kagubatan. Kailangan tanggalin muna niya ang lahat ng bahid ng dugo sa kanyang damit at katawan bago siya bumalik sa villa. Malayo pa lang ay naamoy na niyang may ibang mga tao sa paligid. Napakunot noo siya. Naging maingat na lang siya at sa halip na lumangoy sa ilog ay nanatili na lang siya sa isang bahagi niyon habang hinahayaang tangangin ng tubig ang lahat ng dugo sa damit at balat niya. Sinisimulan na niyang kusutin ang kanyang damit nang maamoy niya ang kakaibang bangong iyon. Napahinto siya sa ginagawa at napatingin sa direksyong pinanggagalingan na naturang amoy. Pagkatapos ay narinig niya ang ingay ng tubig. May lumusong doon. Maingat ay sinuot niya ang kanyang mga basang damit at saka dahan-dahang lumapit sa pinanggalingan ng tunog ng mga tampisaw. Palakas ng palakas sa pang-amoy niya ang bangong iyon. Nakita niya ang isang babaeng naliligo sa ilog. Waring tumigil ang mundo niya na makita nakatayo ito sa ilog. Hanggang baywang lang ang tubig na kinaroroonan nito. Wala itong suot na damit pang itaas. Nakapikit ito habang nakataas ang 2 braso sa tuktok ng ulo. Nakita niya ang kahubadan nito. Hindi siya makakilos habang nakapako ang tingin sa babae. Dahan-dahang pinadaan nito ang mga kamay sa mahabang buhok nito at saka inilagay iyon sa tapat ng dibdib niya para alisin ang tumutulong tubig sa katawan nito. Napanganga siya nang hindi niya namamalayan. Pabilis na pabilis ang tibok ng kanyang puso, mas mabilis pa kaysa noong naamoy niya ang baboy ramo. Tila may bumaligtad sa kanyang sikmura. Kasabay ng pagsalakay sa kanya nakakaibang damdamin habang tinitignan niya ang napakagandang babae na naliligo. Wala siyang pagnanais na patayin ito o sipsipan ng dugo. Ang gusto niya ay hawakan ang buhok nito, damhin ang balat nito, tumabi dito at yakapin ito. Sino ito? Bakit bigla na lang itong dumating sa ilog at naglunoy roon ng walang saplot? Waring wala itong pakialam kung may makakita man dito. Hindi niya ito pwedeng lapitan. Hindi siya dapat maging marahas sa mga bagay na naiisip niya. Baka pagsisihan niya iyon sa huli, lalo pat ngayon lang niya naranasan ang ganoong pakiramdam. Hindi niya alam ang dapat gawin doon. Nagulat na lang siya na biglang nagliwanag di kalayuan sa ilog. May narinig din siya mga tinig na naghiyawan. Umahon ang babae mula sa ilog at saka nagmamadaling nagbihis. Sinipat niya ang lugar na tinungo nito. Gusto niyang makita kung saan ito nakatira. Maingat at sinundan niya ito hanggang sa marating nito ang isang maliit na silid.
Lumabas din agad ito na nakatapis lang. Nang pumasok ito sa common bathroom, sinamantala niya iyon para pumasok sa loob ng silid nito. It was the wrong decision. Bigla kasi siyang natuliro dahil punong-puno ng amoy ng babae ang buong silid. Narinig niyang tumigil na ang shower, pero ayaw pa rin niyang umalis kaya napilitan siya magtago sa ilalim ng kama. Kumakanta ang babae nang pumasok ito sa silid. Napapikit siya habang pinipigilan ng sarili na lumabas mula sa pinagkukublihan niya para lang mahawakan ito. Naging mahirap para sa kanya ang pagpipigil dahil nasa line of sight niya ang mga paa nito nang walang isang dangkalang ang layo sa kanya. Humiga ito sa kama at saka pinatay ang ilaw. Matyaga siya naghintay hanggang sa marinig niya ang panatag na pagtibok ng puso nito. Nakatulog na ito. Saka lang siya lumabas mula sa pinagtataguan niya. Tumayo siya sa harap ng babae at matagal na pinagsawa ang kanyang mata sa kagandahan nito. Nang mga sandaling iyon lang siya nakadama ng ganoon sa isang babae. Hindi din siya nakatiis. Inabot niya ang buhok nito at saka marahang hinaplos iyon. Napapikit siya na maramdaman ang malambot na buhok nito. Maingat at tinanggal niya ang kamay mula rito para siyang malulunod sa bango at sa presensya nito. Tumalikod siya bigla at maingat at tumalilis sa bintana. Nasa likod ng clearing ang bintana kaya wala siya naging problema sa pagtalon. Tumakbo siya na napakabilis para lisanin ang lugar. Halos hindi mahigip na mga mata ang bilis niya. Ilang minuto lang ay nakarating na siya sa villa. Dumalatso siya sa kanyang silid. Wala si Harper na naghihintay sa kanya kaya nagpasalamat siya. Kailangan niya mapag-isa. Gusto niya pag-isipan ang nangyari at kung bakit na makita niya ang babaeng iyon ay nagkaganoon siya na gulong isip niya. Gusto ulit niya itong makita at makasama pero alam niyang hindi maaari. Humiga na siya at pilit pa rin ang sariling makatulog. Pero ang mukha ng babaeng iyon nakikita niya hanggang sa bumangon na siya at umupo na lang sa kama. Kailangan magkita ulit sila ng babaeng iyon. Kinaumagahan, lulugo-lugo lumabas si Solomon ng bahay. Naging mahaba ang kanyang gabi puno ng isipin tungkol sa babaeng nakita niya. Ang akala niya, pagliwanag ay mag-iiba na nararamdaman niya. May kung anong mahika kasi mayroon ang gabi, lalo na para sa kanya. Pero sa pagkakataong iyon na hindi ganoon nangyari, hindi pa rin niya maialis sa kanyang isip ang babaeng iyon. Naglakad-lakad siya sa paligid ng villa pero hindi pa rin gumana ang kanyang dibdib. Nang maalala niya ang isang bagay na kinasasabikan niya kapag umuwi siya sa villa, ay tinunto niya ang garahe. Medyo lumuwag ang kanyang dibdib at napangiti siya pagpasok niya roon. Namiss niya ang mga vintage car and motorcycle na collection niya. Nakahilera na maayos ang mga iyon sa garahe. Sa pagkakatanda niya, hindi bababa ang mga iyon sa 80. Sa mahabang buhay niya, ang pagkahilig niya sa kotse ang isa sa mga constant enjoyment niya. Nakita kasi niya kung paano na-revolutionize iyon and he'd had the pleasure of handling almost all of these as the time passed. At kasiyahan na rin para sa kanya na sariling pera niya ang ginamit niya sa pagbili ng mga iyon. Of course, ang iba ay special gifts mula sa kanyang tiyuhin nang walang ibang pinagtutuunan ng pansin kundi magpayaman na magpayaman. Mula na magkaisip siya, and that was when he was about 3 or 4, he'd always had the gift of intuition. Malakas ang vibes niya sa mga bagay-bagay. Hindi pa siya nagkamali kahit minsan, kaya mula sa stocks hanggang sa pagtaya sa loto at high-stake horse races, ay hindi siya natatalo. Kahit pa sabihing easy money ang kayamanin niya, pera pa rin iyon na pinayabong nila ng kanyang tiyuhin. Nag-invest siya sa mga business nito sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Sa kasalukuyan, nakafocus siya sa hotel business, pero sinisiguro niyang 1 o 2 hotel lang ay okay na sa kanya. He never really planned to own it forever, so it was best to stay liquid. Isa pa ay naghihintay lang ng limpak na salapin niya sa mga bangko, safety deposit boxes, at sa mga bahay na kinagagalit ni Harper. Lalo na kapag nagpapalit ng design ng isang currency para i-update at ito ang inuutusan niyang ikunin lahat ang mga iyon para ma-surrender. The past millennium had been very interesting. He had spent most of it traveling. Nag-i-enjoy siya sa ganoon, and the good life, it was the best. Naglakad siya sa loob ng garahe at inalala ang kwento ng bawat sasakyan doon. Each one had a colorful story to tell, pero ng mga sandaling iyon, nawala agad ang enthusiasm niya sa mga iyon dahil preoccupied ang isip niya at isang babae ang dahilan niyon. Isa pang dahilan niyon kung bakit hindi siya mapalagay. All these years, he had truly enjoyed the pleasure of being with women, pero hindi siya naniniwala na mayroong isa sa mga iyon na darating para ariin ang puso niya.
How could that be? Forever was quite a long time. Paano ba posibleng makaramdam ng ganoong klase ng pagtingin ng isang tulad niya? At ano bang klase ng babae ang pwedeng gumawa niyon sa kanya? Isang babaeng naliligo sa ilog? Napailin siya. Bumilis ang lakad niya at nalampasan ng kanyang tingin ng ilang kotse. Nasa dulo na siya ng garahe nang hindi niya namalayan. Sa kaniya narinig na bumukas ang pintong pinanggalingan niya. Alam niya kung sino iyon. Naamoy niya. Naglakad siya sa gitna ng mga sasakyan na tumayo roon. Nakita ni naglalakad ang kanyang tiyuhin patungo sa kanya. Hinintay na lang niya itong makalapit sa kanya. Mukhang na love at first sight ang ating poging vampira sa isang ordinaryong tao. Ano kaya ang gagawin ni Solomon para makilala ang magandang si Courtney? Samahan ninyo ako mga ka-Felicidad na tuklasin ang mga itinatagong lihim ng ating kwento. Kaya naman, abangan!